Kamusta, Karamilan Horror Stories? Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasang katatakutan noong nagtrabaho ko sa aking kaibigan na mayroong food van na kanyang pinaparada malapit sa isang tourist spot dito sa Mindanao. Ang sabi niyang hindi makakapasok ang kanyang mga trabahante at gusto niyang tulungan ko siya sa kanyang negosyo at nangakong dodoblehin ang sahod ko. Naisip ko naman na madali lang naman ang trabaho ng tagaluto ng American Burger, kaya tinanggap ko naman ang kanyang alok. Marami rin customer at busy rin ng umagang yun, at pagdating ng gabi, pailan nila na lang ang bumibili. Kaya nasabi ng kaibigan ko na kailangan niyang mag-restock ng paninda para sa susunod na araw. Kaya ako lang ang naiwan ng araw na iyon para bantayan ang food van. Maya-maya pa, umalis na ang kaibigan ko. Isang customer ang dumating at bumili. Pero nung nagluluto na ako, meron ako napansin sa gilid ng aking paningin. Mula sa malayo, sa gilid ng kalsada, merong taong nakatayo malapit sa puno. Napagtanto ko na babae ito. Basa rin ang kanyang damit at may bahid ng putik. Mukhang nakatingin siya sa food van sa lugar ko. Mukha siyang nadapa sa putik o isang pulube. Di ko na siya pinansin pa at nagpatuloy na sa pagluluto. Pero tingin ko, pinagmamasdan niya talaga ako. Nang iabot ko na ang order ng customer, napansin ko na ang babaeng basa ng putik ay nawala na. Medyo nakahinga ako na maluwag. Pagkatapos ng customer umalis, nag-inventory ako ng mga buns at naglinis na rin. Pero may kakaiba o kutob akong nararamdaman. Medyo tumayo ang balahibo ko sa bandang gulugod at braso na parang merong nagmamasid sa akin. Nang mapalingon ako sa counter area, halos mapatulan ako sa gulat. Naroon siya, yung babaeng basa ng putik, nakatitig sa akin. Pagkatapos kong mapakalma ang aking sarili, lakas loob kong naitanong sa kanya, anong kailangan mo po? Pero hindi siya nasagot at ito'y nakatitig lang sa akin. Tinanong ko siyang muli, "Ma'am, anong kailangan mo po?" Ganun pa rin, hindi nasagot. Kinilabutan na ako ng oras na iyon. Kakaiba ang kanyang isura at aura. Napaka hindi natural. Ang pagtitig niya sa akin ay nakakakilabot. Para nang akong mahimatay noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at mabilisan kong sinabi, Sorry, magsasara na ho kami. Balik na lang ikaw sa susunod. Salamat ho." Pagkatapos nun, ay naupo at namaluktot na lang ako sa likod ng lutuan para hindi na niya ako makita at nanatiling tahimik sa sulok. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng umiiyak na para bang umiikot ito sa food van, pero wala akong marinig na naglalakad. Mayroong umiiyak at umagudgod. Na mga oras na iyon, nagsimula na akong magdasal. Mga ilang minuto yun, nagtagal, nang sa kabutihang palad, narinig kong dumating na ang kaibigan ko. Nang buksan ko ang pintana, nahalata agad ng kaibigan ko na may masamang nangyari. Habang inaayos namin ang mga supply, kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nang marinig niya ang kwento ko, sinabi niyang nakita na rin ito ng mga empleyado niya, ang misteryosong babae, ng ilang beses noon. Pero hindi pa nila ito nakitang lumapit sa food van kahit kailan. Ayon sa kwento ng mga taga roon, nagpakamatay raw ito
ang babaeng iyon nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang kasintahan. Tumakbo raw ito sa kakauyan matapos maglaslas ng pulso. Ngunit dahil sa nangyari ang insidente habang may bagyo, hindi na natagpuan pa ang bangkay. Sinasabing ang multo niya ay nagmumulto sa kakauyan. Tinawanan lang ako ng kaibigan ko dahil hindi siya naniniwala rito. Kahit takot na takot ako, wala na ibang nangyari sa natitirang oras ng gabing iyon. Hindi na ako muling nagtrabaho sa food van. Nakausap ko naman ang kaibigan ko makalipas ang ilang buwan. Sinabi niyang hindi na raw nila nakikita ng mga empleyado niya ang misteryosong babae nitong mga nakaraan. Pabiro niyang sinabi na baka sinundan na ako ng babae pauwi kahit nagbibiro lang siya. Talagang naparanoid ako. Bawat maliliit na ingay sa gabi o anumang aninong nakikita ko sa gilid ng aking paningin ay napapaisip ako na baka tama ang kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang mukha ng misteryosong babae at kung paano ito tumitig sa akin. Magandang gabi, Karimlan Horror Stories. Ito na po ang kasunod na kwento ng asong gala. Nangyari ito isang buwan nung nag-scooter kami at tumambay sa 7-Eleven. Isang gabi nagmarathon kami sa panonood ng Gabi ng Lagim, Jessica So Special. Nag-start kami ng 7 p.m. at natapos yon ng 12 a.m. At nagkayaan kami kumain sa labas, or should I say midnight snack. Dahil sira na ang scooter ni Ann at Yuan at sira na rin ang scooter ni Bea at Princess, nanghiram kami ng bike na may sidecar kay Chiang Ami, kaibigan namin sa subdivision. Gamit yun sa paglalakaw ng pandesal noong pandemic. Ang gumagamit ng sidecar ay si Yuan, Annie, Bea at Princess. Si Yuan at nagmamaneho ng bike. Naalala niyo yung mga asong gala na nagligtas sa amin. Lahat yun inampon ni Yuan dahil dog lover siya at meron siyang Shih Tzu. Lumarga na kami. Naalala ni Annie na may 3-day sale sa 7-Eleven kung saan half the price na ang mga paninda nila. Paglabas namin sa subdivision, dumaan kami sa bahay ni Yuan para isama ang tatlong aso niya at kami naman ni Tintin naka-scooter e-bike naman. Ang saya at madaling araw na yun dahil relax at tahimik ang lugar. May street light at karamihan ay madilim. Naalala namin ang pinapanood naming Gabi ng Lagim ay nagkakatakutan pa habang kami ay nag-night trip. Kasama namin ang tatlong aso na sumusunod sa tabi namin. Habang bumili sila sa loob ng 7-Eleven, naiwan ako sa labas para bantayan ang tatlong aso. Sa di kalayuan, may nakita akong tatlong lalaki na pamilyar sila sa akin dahil kamukha sila yung kausap ng mga pulube na nag-trip sa amin at ang sama pa nila tumingin. Agad ko sila sinabihan na bilisan kumain. Masama ang kutob ko sa mga tao na yun. Pagkatapos namin kumain ng mabilisan, agad na kami lumabas ng 7-Eleven. Nung pauwi na kami, ay alerto kami sa paligid. Maya-maya pa ay may sumilaw sa likod namin. Isa yung puting L300 van na sasakyan. Sumabay yun sa amin at nagbukas ng bintana ng sasakyan. Naglabas sila ng mahabang kutsilyo. Nung nasilip ko iyon, nagmandali kami na pumasok sa subdivision para hindi mapagod sa pagpadyak si Yuan. Naisip namin na Tintin na umawak sa magkabilang gilid ng sidecar at mahatak namin sila. Sabay namin tinodo ang throttle
Kahit papano, tumakbo ito ng mabilis. Grabe, dahil hinahabol kami ng L300 at parang nakikipagkarerahan kami rito sa kalsada. Halos mahulog na kami nun sa bilis dahil nadaanan namin ang mangham sa kalsada. Nang malapit na kami maabutan ng L300, biglang umarang ang 3 aso ni Yuan at niligtas na naman kami. Napahinto ang L300 van at agad naman humarurot kami at dumaan sa dati naming ruta na paliko-liko. Naisip ko na iwanan sa abandonadong bahay ang scooter at sidecar bike sa labas ng pintuan ng bahay para lutuin ang masasamang loob na yun. Tama nga ako, huminturo ng L300 pero wala na mga aso. Nagtago lang kami sa mga makakapal na halaman at dumapa kami at tahimik na naghintay hanggang sa umalis sila. Grabe ang takot namin nun. Palingalinga sila at bumaba pa sa sasakyan at tila naghahanap at pasilip-silip sa mga lumang bahay para silipin kung may tao roon. Nung nakita nila na wala at hindi nagtagal at umalis din sila ng dahan-dahan. Ang tagal namin nakadapa sa halamanan. Halos 10 o 12 minuto kami naroon at parang ang tagal ng oras noon. Nung tuluyan na silang umalis, dahan-dahan kami tumakbo sa bahay ni Tintin dahil yun ang pinakamalapit. Iniwan na namin ang scooter at sidecar bike namin ng gabing iyon. Kinaumagahan, binalikan namin ang scooter at sidecar bike na nandoon pa naman sa abandonadong bahay. Ang pinagtataka namin ay hindi na bumalik ang 3 aso na nagligtas sa amin. Di ko alam kung pinatay na ba sila o kinuha ng samang loob ng gabing iyon. Dahil nawala sila ng parang bula o siguro isa silang guardian dog para tulungan kami sa mga ganong pagkakataon. Yung pulubi na nung trip sa amin, dinala na sila o kinuha na sila ng DSWD at yung mga lalaki na humabol sa amin na naka L300 ay pinablatan na namin sa barangay at ang mga scooter namin ay pinamigay na namin sa mga bata sa aming lugar. Ang tanong kung ito ay mangyari sa inyo na habulin ng mga batang adik na siraulo o habulin ng L300 na malamang na sindikato, malamang gagawin nyo rin yung makaligtas sa ganong sitwasyon. Sana lang nakaligtas ang mga asong gala at nasa mabuti na silang kalagayan.